If today you hear His voice, harden not your hearts. Here I am, Lord, I come to do your will. Blessed Thursday in the 20th week in Ordinary Time. We praise and thank you, dear God, for another day of life. Today, we remember St. Pius the 10th. He is a pope. In today's gospel, we are being reminded about a wedding feast na hinanda ng hari para sa kanyang anak. Inutusan ang mga alalay o ang mga assistant to invite guests. Pero ang mga tao ayaw mag-attend dun sa wedding feast. So, ilang beses nagpadala ng mga mag-invite para sa feast na yan, yung mga servants. Pero ayaw nga nilang mag-attend. And so, the feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. So, nagpadala uli ng servants. And then, here comes the day. Pagdating ng araw na yon, the king came in to meet the guests. He saw a man there, not dressed in a wedding garment. He said to him, "My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?" What happened next is, sabi niya, "Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." Many are invited, but few are chosen. Mapapaisip ka kung anong ibig sabihin nito aside from the first reading na isa pang thought-provoking. Bakit? Kasi yung sa first reading, si Jephthah, lalaban siya, di ba? Makikipaglaban siya dun sa Amorites. Pero, nagdasal siya kay Lord, nakipag-bargain siya sa Panginoon na manalo lang po kami sa battle na ito. I will offer to you kung sino man ang unang lumabas sa pintuan ng bahay namin na sasalubungin ako after ng battle. And so, ang unang lumabas ay ang kanyang anak. Ang kaisa-isa niyang anak. And so, she was offered. Talagang pag-iisipan, ano bang ibig sabihin ng Panginoong Diyos sa mga readings natin for today. Una, dun sa gospel reading, malinaw na many are called, but few are chosen. At sinasabi dito is, are we predisposed, ready to receive the blessings of the Lord? Kaya nga, kapag tayo ay humihingi, nagdadasal, humihingi, Lord, nawa, mangyari po ito. Pero are you ready with that? Baka mamaya, hindi ka naman ready. Kagaya nung nagpunta dun sa wedding feast na hindi naman siya ready. Ibig sabihin, kaya nga dapat kung halimbawa, ikaw ay magsasalita ka regarding anything, huwag kang pumunta doon na parang hindi ka nila paniniwalaan. Dapat maayos ka. So kung ikaw ay magsisimba, huwag kang pumunta sa simbahan na para kang pupunta sa swimming. Diba? Ilagay mo sa ayos because God is a God of order. Kaya nga naman, ganun ang sinasabi. Katulad nung wala siyang wedding garment, nagpunta siya sa party, pero siguro naka-short siya at saka naka-chinelas siya. Hindi appropriate. Hindi naman ibig sabihin ay hindi ka mahal ni Lord, pero iakma mo ang mga bagay-bagay sa tamang, there is time for everything, and lahat ng bagay should be in order. Kaya nga naman ang paalala sa atin is, yes, it is our predisposition. Nagbigay ang Diyos ng napakaraming blessings.
pero hindi ka ready to receive. Ayaw mo. Tinatanggihan mo. Paano naman mangyayari sa iyo ang miracle kung ikaw mismo sa sarili mo, you wouldn't allow, you wouldn't accept? Yung kasi yun eh. Yun yung sinasabi. Napakadaming in-invite, pero pakatanggi-tanggi. Lahat nga tayo tinatawag sa paglilingkod eh. Pero ano sabi nung iba? Saka na lang pagka may edad na ako, hindi mo naman alam kaya ka maagang tinatawag kasi hindi ka naman tatanda. Diba? Parang ikaw pa ngayon ang namimili, 'di ba? Yung buhay natin, hiram lang natin sa Diyos. So ibig sabihin, everything is all about God. Ayun, kung ayaw mo talagang maniwala that everything is all about God, so ikaw na yung Diyos. Nakakalungkot lang. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, Ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gawain. And we pray that all of the things that we do are pleasing to you. I pray for the people who have hurt me, and I pray for those whom nasaktan ko rin po. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.